Hello guys, na-late na po ako gumising. So natulog po ako ng 2 oras. So nalampasan din ako ng 2 oras. Hi Buttercup, hi Clark JZR. Hindi kasi ako nagtuturo ng thermodynamics hindi ako physics teacher Hindi po. Thank you sa pasend ng badge. Okay, so our topic for today for the general mathematics. So ano lang po to ha? Highlighting lesson lang po kasi meron na po ako sa YouTube channel ko. Pwede niyo panoorin kung wala kayong ginagawa. Okay, truth table po tayo pero gagamitin natin sa sinabi sa akin ng math teacher ko. True or false na lang. Na number 10. Okay? Ano ibig sabihin ng truth table, guys? Okay, truth table is the device used to determine when the compound statement is true or false. Ito na po. Papakita ko na lang. Hindi ko na isusulatan, ha? O, yan. So, yan. Ito. Okay. So, basahin na lang po yung pinaka-meaning. Yan. A truth table is a device used to determine when a compound statement is true or false. So, ito na po yung pag hindi kayo nahirapan. So, meron po siyang formal name, may symbol, may read, at symbolic form. So, meron po tayong negation. Yan. Conjunction, disjunction, conditional, and biconditional. Ito na po yan, ha. Kasi sa negation, may not. Conjunction is and. Disjunction is or. Conditional if then, and biconditional is if and only if. Symbolic. General mathematics lang po, meron sinong ganyan. Sa amin, mathematics ng modern word po. Grade 11 po, baka meron to. Kasi, nag-mathematics na modern po kami. So, instead of true or false ang ginagamit namin, T or F. So, 1-0 yung ginagamit sa amin nung nag-college ako. So, sa ating makikinig din ako sa math teacher ko, madalas gagamitin nila true or false na lang. Okay? Ayan. So, ito na po yung magiging symbol natin. Ay, Sir Matuto, hello po. Game na tayo. So, hindi ko na po yung susulatan, ha? Nandyan na po yung mga, kasi pag statement po talaga, ito statement, okay? Kasi statement, ang statement natin is not he. Kasi ang connective nito is not, tapos symbolic form stands for SF is symbolic form is ganyan daw, parang naglalagay ka ng toothpaste, diba? Not P or ganyan daw. Kasi sa amin, dito na lang pag ganito, yan. Not P. Sa amin lang to. Tapos types of statement is negation. Okay? Negation ang tawag doon, di ba? Hay po sa mga ganyan. Kapag yung P and Q, hindi ko na po ulit-ulitin kasi meron na po ako sa YouTube channel ko. Meron po, respondan nyo na lang sa discrete math. Meron akong video doon. Halos pa ulit-ulit po tayo. So, katulad symbolic form to o SF. So, P, pag ganyan, pag ganito, pataas. So, sa mga nakakalito, kasi pagpababa yung ganyan, or yan. Okay? Ito naman, conjunction po yan. Kasi nag-end ka. Conjunction. Okay? So, okay tayo. Dito naman, kapag yung P or Q, or yan ang tawag dito sa connective. Symbolic form, yung Instagram parang pabaliktad, di ba? Napapansin nyo, gayon ito. Disjunction ang tawag dyan. Disjunction. Pinakita ko na sa picture kanina. Disjunction po tayo, ha? Ito naman kapag yung if P, then Q. Statement pa lang yan, ha? Kasi pag hindi kasi ako English teacher.
Kapag connective is if, blah, 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 then, yan. Kapag nakikita mo to, P is the ganyan, ang tawag dyan, conditional po yan. Conditional. Okay? Hi po kay JM. Tapos naman kapag yung P natin, P, if, and, only if Q. Ganitong symbolic nito, if, and, only if. Ang symbolic nito is P, parang pa-arrow. Yan. Tawag dyan by conditional po yan. By conditional. Okay? Okay, ganun lang po. Ganun lang talaga statement niya. So, pag negation, depende sa teacher nyo. Kung ayaw mo ng ganito, ganyan lang. Pag sa amin, ganito ang ginaano namin. Okay? Okay, mag-sentence muna tayo. Hindi ko na uulitan. So, for example, sino naman mag-example? Negation tawag. Pag negation, ano ba yung negation natin? Ang negation, ang symbol nito is pag pwede ganito or pwede ganyan. Depende sa teacher nyo. For example, mag-sentence tayo. Hindi ako English teacher po. Ano po pa topic po ito, Butter? Truth statement po ito. Para to sa mga senior high school, general mathematics po. So instead of 1 and 0 pong nalagay natin, true, false na lang, T and F na lang. So base lang po sa sinasabi ng mga teacher namin na nagtuturo siya ng general mathematics. Okay? Thank you sa pag-send ng badge po. Negation, mag-isip tayo. Let's say letter P. Ano pa yung letter P natin? Let's say Fernando Almasoro Tapos pa na yung Fernando Almasoro. Mahina ako sa spelling. Palitan na natin ayoko to, mahina yung spelling. Yung Pinoy lang tayo. So, wait lang. Nag-iisip din ako eh. Letter P natin ay Pablo Picasso. Tama ba spelling ng Pablo Picasso? Comment down below. Ganun pa spelling ng Pablo Picasso? Pablo Picasso is consider greatest Pablo Picasso is the considered painter in the world. Tama ba ako? Comment down below yung spelling ng Picasso, ha? Wala lang kasi paborito ko lang, ito talaga naging lodi ko sa pagdating sa painter. Pablo Picasso is considered greatest as the boy band. Tama ba yung spelling? Ako lang ng A. I'm sorry, A daw. Yan. Apaya ako dito. Hindi ako English teacher. Okay, greatest. Baboy. Okay, greatest. Wala ko sa... Kukuha ko ng correction. Tama ba yung spelling ko? Greatest. Sige, greatest. Kukuha ko correction, ha. Greatest, sorry. Golden DF4, ano yun?
greatest, sorry. Okay. Mali-mali ang grammar ko. Hindi kasi ako English teacher, ha. Huwag niyo ako tatanungin. A greatest. Tama ba yung spelling? Okay, ako talaga maging teacher ng English eh. O, yan. Okay na ba? Okay. Basahin na lang po yung grammar, ha. Pablo Picasso is considered a greatest painter in the world. Negation po tayo, ha. Okay, pag not po, guys, pag not po, not P, kaya pwede ganito, pwede ganyan. Pag not P, Pablo Picasso is not, hello po kay Echolep, is not consider, negation nga eh, consider a greatest painter in the world. May pagka-negative talaga yung comment eh. Yan. Bakit not? Kasi may negation po tayo, okay? Ganun lang. Mag-negation, not po yan ha. Kunwari, let's sample. Kapag yung P natin, hindi na tayo gagamit ng 1-0 kasi baka manonood kasi mga taga-senior high school eh. So, true, false po tayo. So, sa amin, nung nag-MMW ako, M10 ang ginagamit namin sa pag-ano ng truth table. So, sinunod ko sa mga teacher namin, true, false ang gagamitin, T and F. So, kapag yung ano natin, ang P natin is negation, ang given kasi is true, pero ang negation po ng P, pag true, kabaliktaran ng true is false yan. Kapag naman ang kabaliktaran ay false, ang kabaliktaran nito is true. Okay? Ganun lang. Ganun lang kasi. Ay, sa mga viewers dyan, niloko. Yan. Yan. Di ka na pa yung uulit-ulitin, ha? Sige, mag-quiz bee po tayo. Sige, ano na tayo. Okay. Magmari. Ano tayo? Sige, kayo na lang sasagot, ha? Negation po tayo, P. Mag-isip po tayo. Sige, negation po tayo. Pakisagot. Comment down below. Okay? Ano pa topic po yan? Truth table number 28. Negation po tayo ha. Joseph is not good in science. Ano pa yung negation natin? Clear ba? Sige, pakisagot in 1 minute. Sentence lang po to. Negation po tayo. Sasagutan natin yung truth table ha. Isang quiz po tayo dito. Wala na bang sumagot, guys? Nasagot nito. Negation po to. Joseph is not good in science. Ano ba yung negation nito? Comment ba below? Na. Ikaw magpakita, King. Ito, ate yan. Alin? Ito. Wampala ko muna kay Nanay Dilit. Wala na bang sumagot? Yes, ito. Doon na. Dili. Wala na ba? 1 minute lang to. Ako na lang mag-a-adjust. Negation po tayo, guys, ha? Meron kayo. Ano yung sagot mo, Lynn? Negation po ng P. Ito question, ha? Sentence lang naman to. Kung i-bash nyo ako, hindi ako English teacher. Okay? Kung may problema sa grammar, comment down below. I-correct natin yung grammar natin.
Doon ako mahina sa grammar eh. Ano sagot? Tagal naman. Ano sagot mo, Lynn? Negation of P. Same tayo. Ewan ko sa'yo. Bakit naging same tayo? Ito pa yung question. Joseph is not good in science. Ay, nakamin ko talaga. Marunong naman ako, pero hindi naman ako magaling. Marunong lang. Wala na ba magko-comment? But same tayo. Uy, binasa ko naman. Asan ba? Oh, same tayo. Sige, same tayo. Bakit same tayo? Badrik ka, te. Nagbakrik naman ako. Saan? Wala akong makita. Ang huling message mo ay meron, same tayo. Same tayo. Ba't same tayo? Oh, wala na ba ako na magsasagot? Kung itong question na to, pag negation, Joseph is okay. Joseph is good in science. Oh, gets niya? Eto na po. Hindi kita sagot ko. May sagot ka na ba sino ako? Thanks. Te, sumasagot ako. Ano ba sagot mo? I-comment down mo na lang. Sige, isa pa ha. Last na to ha. Negation po tayo. Itong question ha. Wala na kasi akong maisip na ano. P po tayo. Wait lang. Philippines is considered oh my God. Okay, wait lang ha. Andiyan dito. Sa Latin na lang kayo. Okay. Napag-aaral namin niya sa Comsci namin. Okay, Len. Tama po. Okay, buti na lang, salamat na lang. Country in the world. Okay. Sige, negation po tayo. Pakitype na lang. Pinag-aralan niya. Ano to? Highlight lecture po ito kasi meron na po ako. Ang galing tama ni ACU. Philippines is not considered happiest country in the world, okay? Bakit consider? Hindi naman kasi Pilipinas lang ang napapasaya sa ibang tao. Kaya siya consider. Kunwari, yung sa mathematician, sino ba yung pinakamagaling mathematician in the world? Pero consider, si Terence Tao. Pero consider lang naman siya. Hindi naman si Terence Tao lang ang mas matalino. Mamaya. Thank you sa pag-send na bad 6K Zen. Thank you sa pag-follow Pet Trader Seller. Nakatatlo na? Sino ko? Apa. Okay. Okay na ba? Sa pa ba? Okay. Kokopyahin ko na lang. Philippines is not Sa pa, tama na to. Not consider. Kasi, hindi naman yan talaga nagiging pinaka-happiest country. Kasi, sa survey lang naman yan eh. Meron doon, mas happiest dyan, di ba? Tamad lang kasi ako magsulat. Okay, in the word, ang pangatasulat ko. Okay? Yan.
Ala, ka dyan? Personal collection ba yan? Ibon yan. Kaya nga, dami mo nung nakain. Chocolate ka nga. Sige, screenshot na. Walang gawin dyan. Uligyan mo kuya, nakikita sa'yo. Okay, tama na to ha. Kailangan paalala ko lang pag negation po to ha. Kunwari, P, tapos not P. Okay? Kunwari lang to ha. Kapag yung ano natin, ang true is, ang negation is false. Kapag yung false, ang negation niya is true. Kaya tandaan nyo ha. Ganun lang kasimple. Okay? Okay. Ay, thank you sa pag-send ng back kay ASU. O sige, mag-ano tayo, mag-conjunction po tayo, guys. Ay, hindi ako may inom yun. Ngayon dyan ako nagka-acid eh. Okay, so nandun tayo. So, balikan natin yung conjunction. Ano ba yung conjunction? Kapag symbol ang conjunction, sige, mag-ano muna tayo. Okay, conjunction po tayo. Conjunction. General Mathematics, true o false yan. Kung may concern po ako sa pagtuturo niya, 1-0, depende. Kasi sa General Mathematics, sinasabi sa akin ng favorite teacher ko, true o false ang ginagamit nila kapag natuturo ng General. Pares lang naman, pero yung pagsusulat is magkaiba. Pero yung concept nila, kapag conjunction, ibig sabihin nun, eto yon. Pagbaliktad talaga yan, pagbaliktad yan disjunction yan or yon. Ibig sabihin ng or, disjunction is or, and yan. Gets nyo? Itong symbol niya is P, is ganyan. Nakita mo tong symbol na to, ito na po yan. Tama po kayo, sino ako? Sige, panibawa. Okay, anong ba sentence natin? Pakisagot na lang. Let's say, I love learning magsisip tayo ng mga ano natin. Teka lang. Tagalog ba tsaka Pilipino isa lang yan? Comment down below. English pa tayo. Okay. Ito pa yung P, ito yung Q natin ha. I love learning Filipino. Okay? Ano yung ibig sabihin ng ganito? Pag nakita mo ng ganyan, P is, thank you. Okay, pakisagot. So, I love learning English and I love depende sa grammar. I love learning Filipino. Or depende sa grammar. Minsan kasi pag ganyan, ay hello po kay Mr. Yo. Depende ko ayaw ng ganito, hindi ako English teacher Pwede naman I love learning Spanish, English and learning Filipino. Tama ba yung grammar ko? Yan. Okay, sige, mag-quiz po tayo ha. Sige, mag-isip muna tayo. Okay, pakisagot na lang po. P, I love dog. I love cat. Sige, pakisagot guys. Anong sagot nito? Sige, sagot lang. Napaka-simple lang. Pag sinabing N, pag nakita mo yung ganitong symbol na to, ang galing naman ni cat to. Ang galing.
lagi sa pagsend ng batch, pwede ganitong grammar kasi hindi ako English teacher. Okay, I love dogs and cats, pwede naman. So, pwede. Depende sa grammar. So, wala na ba ibang sasagot? Tama yung ginawa mong pato. Wala na ba ibang sasagot? Dudukso lang naman, maglalagay ka na. Napakasimple lang naman. Wala na ba, guys? Sika ako na lang mag-a-adjust. So, I love dog and I love, dudugdug na lang naman eh. Cat, or pwede naman, I love dog and cat. Yan, ito, pwede naman to. Ayan, galing lang naman ni Hermes. Okay, pag nakita mo tong statement na to, okay, etong ganitong symbol na to, kapag yung P, Q, hiwalay-hiwalay po tayo ang maakon yan. So, P and Q, sorry. Bakit nagilid eh? Kapag nakita mo ng symbol nito, kunwari, let's say, true, false, true, false, true, false. So, sa amin, 1-0, kasi sa utos ng teacher namin. Kung dyan siya pala, okay naman po. Oli, tama po kayo. Thank you sa pag-send ng badge. Teka lang Okay. Ganito symbol nito ha. Kapag yung ganitong symbol na to, true, false, 0 yan. Kapag yung true, sorry, ano ba naman to? Napasok yata sa isipan ko. False yan, sorry. Nasanay na naman po ako sa 1-0 eh. Sanay po ako. So, kapag true tsaka false, let's say 1-0 yan. False yan or 0 yan. Sige, sumusunod po tayo. Trading 3D for the PNP sa mga gusto. Wala kasi akong pera, hello eh. Wala akong pera. May bayad ba yan ano? Kapag yung true, pare silang true or 1-1, so true pa rin yan. Kapag yung false o 0 o true is 1, false yan or 0. Pagka parehasang false pa rin. So, double check natin maigi. So, yun na po. Yun na po talaga. Okay, diba? Sige. So, sunod muna tayo. Pag may F, false na agad. Yes po, JM. Depende sa condition. Kapag, paano nangyari yan? Ito na po. Conjunction na tawag dyan, sino ako? Kapag pares sila ng false pa rin yan. Kapag yung false na, tapos may true, false pa rin yan. Kapag pares sila ng true pa rin yan. Kapag yung, kahit kabaliktad may false, true, tsaka true, false pa rin ang kalalabasan. Para nangyari yan, ito na po yan. Pinaliwanag ko na po. Tama. Kapag yung magkakaroon lang siya ng false, ganito, pero nagtutrue siya kapag pare sila ng true. Tama. Basta sa conjunction, if you see F, false na agad. Tama po kayo. Wala na bang example para maintindihan yung truth table? Ito na po yung example yan. Sino ako? Ito na po yun. Wala na. Sa mga hindi nag-slow dyan, ito yung negation. Kasi pag negation, kabaliktaran ng true is false. Kabaliktaran ng false is true. Negation, kaya nga negation. Pag sinaming negation sa, natin, sa isip natin, negation, don't. Yeah, don't. Okay, ito na po yung symbol Kung patunayan lang talaga sa grammar, mali talaga ako sa grammar, okay? Okay, another sample po tayo Ganito symbol nito. Ayan. Okay, so ano na tayo? So this conjunction po tayo, okay? Kukunin mo lang yung combined sentence sa mga example mo. Tama po kayo. Ganun lang kasi pag sentence pinag-uusapan, let's say kama na masisino ako, combine lang yung sentence lang talaga. Let's say I love learning English. Ito lang po, combine lang naman, lalagay ka ng end kasi may symbol ng ganito. Kung may masay lang po kayo sa grammar,
Walang problema. Pag masaya lang po kayo sa grammar, kung nagtuturo kayo ng English major, eto lang magkakaroon. Grammar lang ako mahina, kaya magaling ako sa math. Oh, magaling naman ako sa math, pero pagdating sa grammar, marunong lang po ako, pero hindi pa ako master. Okay, sige, disconjunction po tayo. Ito ay disjunction pala. Disjunction po tayo. Ganitong symbol ha, pabaliktad yung letter B as a victory ha. Iba naman yung end ha. Kapag yung, let's say, ito, nasa yung truth table, mamaya na lang po, sino ako? Mamaya na lang, demonstrate ko lang po. Sige, wait na lang po, sino ako? Wait lang. Mamaya na lang po. Ala, sandali lang ha. Wait na lang po yung yung truth table, okay? Kasi hindi nila alam yung mga sentence eh. Baka ituro nyo sa math teacher nyo. Kapag disjunction pala, disjunction is or. Okay? Ito po yung P is, pag ganyan, is victory, ganyan. Sige, mag-sentence po tayo. Sige. Ulitin na. Sige, ito yung P. Okay, so, my rubber shoes. My rubber shoes is green. Bakit yung sulat ko, no? Tapos yung Q natin. Okay, dugdug na lang, okay? Okay, kunwari. So, pag ganyan, sige, sagutan nyo. Okay. Being the army, tagi sa pag-send ng batch. Wow! Tagi sa pag-follow po. Ano ibig sabihin nun? Duktong lang naman. So, my rubber shoes mali ba spelling ko? May spelling ko. My rubber shoes is green or my rubber shoes are green? Tama yung sentence ko? Oy, tulungan niyo naman ako. Mahina talaga ako sa grammar. Tama yung... May rubber shoes is green? Kasi pag rubber shoes pinag-uusapan, pares yun, di ba? Kaya nag-R lang naman po ako, kaya gano'n. Okay yung sentence ko, paki-correction na lang. Kasi hindi naman pwede isa lang ang karuktong lang kasi pares lang naman yung rubber shoes, di ba? My rubber shoes are green. Or, tuksong lang, my shirt is white. Bakit R? Kasi, ilan bang rubber shoes natin sa isang pares? Dalawa, di ba? Kaya, ruler to. Hindi ako si English teacher. Yan, yan na pa yung sagot natin, ha? Okay, sige, magsagot-sagutan natin to, ha? Hello, sino ako? Wala pa ba yung truth table? Sige, pakisagot na lang ha. Duktong-duktong lang naman. So, wala akong maisip na iyan. Kuya. Wait lang. Sandali lang. Wala akong maisip. Wow, okay. Sige, mag-iisip pa ako eh. Ano ba maiisip yung grammar? Nag-iisip din ako Teka lang. Wait lang. Mag-isip kayo ng grammar, so... Wait lang. Sige, wait lang. Wait lang. Saglit lang. Nag-iisip pa ako.
Wala akong maiisip eh. Teka lang. Okay. My favorite subject is Bontan. Hindi ko pa maintindihan te, science. Bontani ba yun? Bontani? Sige, palitan natin yun. Ayoko nang, hindi na ako sa spelling. My favorite subject, science. Science na naman. Kaka-science ko lang eh. O sige, science lang. Request daw po niya, no? Hindi daw maintindihan yung sulat ko. Ito, tingnan lang ko yung sulat. Wala. Bontani. Okay, Bontani. Okay. Palitan natin. Ito yung Q natin. Okay, sige, pakisagot na lang. Oh. 1 million offer ko. Totoo ba yan? It's true. Day 2 art ang isa pag-send ng badge. Grabe ka naman, 1 million. Sana all. Baka ninakaw na lang ka ba ng bayan, de? Charot lang. Okay, pakisagutin 1 minute lang ha. Wala na kasi ako maisip na i-grammar eh. Disconjunction po tayo ha. Aray, sakit. Wala na ba sasagot dyan? Mahirap talaga pag disconjunction pag ganito eh. Wala, boring ata. Ay, di daw mabasa ang sulat. Sige, lakayan natin. Malabo yata mata mo, Resi oh. Ayan, okay na. Sige, na lang. Baka yung signal nyo is mahina. Ayusin mo na yung signal nyo. Okay naman yung signal ko. Bakit ganyan po yung sulat nyo? Pasmado po kamay ko. Naging pasmado yung kamay ko eh. Nababasa daw niya. Nababasa niya. Pag ganyan daw sulat ko, minsan tinamad lang ako, gaganyan-ganyan. Tama, Ning. Tama ka. My favorite subject is science and botany. Pwede. Kung magaling ka po mag-English major. Tama. Okay. My favorite subject is science or my favorite subject is botany. Tama. Okay, tamang sagot natin ay my favorite subject is science or my favorite subject is botany. Or pwede naman yung sinasabi po, isa pa nga, hindi ko po kasi makita yung sulat nyo. Isa pa daw? Isa pa? Wala kasi ako maisip ng disjunction. Or lang naman. Ito yung pinakapatok Mahirap to sagutin nyo sa question na to. Wait lang, isa pa? Sige. Or pwede naman, may favorite subject is science or botany. Pwede naman.
Bakit yung sulat ko? Pasensya may sulat ko, pasmado ka talaga kamay ko. Isa pa? Sige, pakisagot. Ito yung pinaka-controversial na question. Okay, ito pa yung P. Ito yung Q. Controversial to, ha? Tomato is consider ba? Ayoko sabihin ng consider kasi is vegetables. Vegetables. Ito controversial na tanong yan, ha? Kung tomato is parang mali yata grammar ko eh. Fruit. O, ayusin ko yung grammar ko, ha? Mali. Kasi kapag tomato, singular yan, o. Ayan, okay? Okay, pakisagot, ha, guys, ha? Ito pa yung P or Q. Yan. O, sige, tomato is a vegetables. Tomato is the fruit. Controversial ng tanong yan, ha? Mama na ba talaga? Vegetables ba siya or fruit? Hindi natin alam. Okay? Sige, sagot, guys. Tuktong-tuktong lang naman. Disjunction po tayo or ha? Sino magsasagot nito in 1 minute? Ang question, tomato is the vegetables. Ang Q natin is tomato is the fruit. Hirap niyan, ha? Fruit. Pero totoo fruit yan. Sabi nga sa kanila sa mga size, vegetables daw kasi yan. Fruit daw, hirap naman yan. Iya, magduduksong-duksong lang naman. Okay, 1 minute po tayo, ha? Last na po to, ha? Di po tayo magkasya yung ano natin. Iya, tagit sa pag-send ng badge. Okay, magtutrue ba tayo pagkatapos nito? Meron pa tayong conditional, by conditional, at yung exclusive. Okay? Ito madalas ito tinatanong sa akin ng yung conditional. Nangyayari yan sa totoong bayan. Okay, wala na ba sasagot, guys? 1 minute na. Ako na mag-a-adjust. Okay, magpa-up tayo. Okay, sino magpapag-guess? Ay, wala nag-guess. Okay. Tomato is the vegetables is the P. Tapos yung Q natin, tomato is the fruit. Pero ang totoo lang kasi, both sila. Pero marami nagsasabi kasi ang tomato, gulay lang talaga. Pero marami nagsasabi ang tomato is the fruit. Kasi ang itsura kasi ng tomato, para siyang prutas. Wala na ba? Tukso lang naman. Parang boring naman. Sige, ako na mag-adjust. Tomato. Wala na ba sasagot? Alright, susulatan ko na to. Wala yata nagtatype. 26% na po yung yung battery ko sa cellphone ko. Okay, ako na mag-adjust. Okay, tomato is a vegetables or pwede naman tomato is a fruit. Or pwede naman tomato is the vegetables or fruit lang. Mega RF sa DTT mo. Ano daw? DF mo. O, pwede naman di magkasya to. Tomato is vegetables or fruit na lang. Depende sa grammar. Hindi ako English teacher. Okay na. Hindi na makita yung sulat ko. Okay, ganyan yan. Wow, andito na sa sir ka. Hello, master.
disconjunction po tayo ha. Kapag yung truth table natin, yung okay, truth table po tayo, hindi magkasya ng ano natin. So, disconjunction po tayo, kapag yung P, Q, P, and Q. Okay, kunwari, ito po yung true, ito yung true. Ito po yung true, ito yung false. Ito po yung, ito yung false. Ito po yung, muna natin to. Ito po yung true. Ito kapag pares false, pagpipilian kasi pagpipilian lang naman eh. Di ba pag or po talaga, pagpipilian yan. Kasi pag N, karuktong lang naman. Gets nyo? Mamili ka kung fruit ba siya or vegetables and tomato. Kasi or lang pinag-uusapan eh. Kapag pares ang true po talaga yan. Kapag magkaiba sila, ang true ang false ay pagpipilian is true. False, true, the same. Pero kapag yung true, false, false po talaga yan. Okay? Tandaan niyo pag ganyan na, disconjunction po tayo ha. Okay, natin yung ay. Pag may true na agad, yes po. True na agad yung mga ganito. Pero kapag yung pares false, disconjunction po. Kasi ang totoo lang kasi, pag disconjunction, pagpipilian niya kasi pag or. True na agad nito. Kapag yung magkabaliktad, it's say true false or false true talaga. Pag pares sila ng false na agad yan. So for example, yung bawat sentence na yan, wala po tayo pagpipilian. Kaya false po tayo. O kaya, ito, tomato is the vegetables or tomato is the fruit. So, ito yung pagpipilian natin. Gets nyo? O, punta na tayo sa hindi wow. Hindi wow. Okay, punta na tayo sa conjunction. Ito yung madalas, Okay, dito na tayo sa conditional po tayo. Ito, madalas ito tinatanong. Okay. Conditional po tayo. Pag conditional po tayo kapag symbol is ganito. Okay? If, and then. Ganito symbol yan ha. Implied po yan, implied ha. Ito madalas ito tinatanong sa math teacher ko, si Sir Nate po. Okay. Hindi ko na ito po ulit-ulitin kasi yung ganyan eh. Implied. Implied po ta ha. Wala na ba iba? Mamaya na to. Okay, kunwari lang ha. Okay, for example, P, I will be a good, mali na naman grammar ko, patay tayo dyan. Papapaya ako sa mga English teacher natin. A good writer. Ito pa yung cue natin ha. I brought frictional books. Malibas friction. Ano ba naman to? Malibas to ng frictional. Okay, frictional. Fictional o frictional? Okay. Kunwari lang ha, I will be a good writer. Okay, yung cue natin, I brought more fictional books. Fictional ba yun or English books? I don't know the answer. Kasi pag writer ka talaga, kasi magsusulat ka na naman kung anong kwento mo or kaya mga fictional din. Concern lang po ako sa mga writer ha.
Meron sila nagsusulat ng mga, nag-invento sila ng mga kwento or gawa-gawa lang. Ewan ko, hindi ako writer eh. Kasi ako kasi o conditional po tayo ha. I will be a good writer, then I brought more fictional books. Okay? Fictional books. Pag sinabi fiction, gawa-gawa lang, fiction. Meron man naman mga kwento na hindi naman yan talaga tinutuwang kwento. Let's say yung mga multo. Ay, ano ba tip na yun? Ang buti naman, hindi Friday Sagot dito, kapag nakita pong symbol nito, if I will be a good writer, then I brought more fictional books. Yan, books. Okay? Ganun lang, may then po tayo ha. Isa pa, sige, kayo magsagot ha. Sige, kayo na lang sumagot. I will be a good veterinarian. Huwag na lang, good doctor. Sige. Okay. Sige, pakisagot na lang ha. Kapag nakita nito, sige, yan lang. Okay. I will be a good doctor. I brought more medicine books. Sige, sino magsasagot? 1 minuto lang naman. Conditional po tayo ha. Yan. Totoo kaya to. Wala na po. Maisip na grammar eh. Okay, 1 minuto. Sino magsasagot nito? Malapit na tayo sa truth table. Engineer Raso, thank you sa pag-send ng gate. Okay. O, sige, 1 minuto. Gagamit na lang. Ito na yung sasagutan natin, ha? Yung question natin, di ba? Para to sa mga, lang to, general mathematics lang po to. Hindi ko na po ito ulit-ulitan, ha? Nandun na po yung sa video ko. Naka part 1, part 2 lang yan, ha? Thank you sa pagsa ng batch Joe Mark Medina po. Wala na masasagot para nasa awa na sila. Okay, truth table na tayo. Malapit na tayo matapos, ha? Parang wala na yata dito, no? Sige, ako na mag-a-adjust. Wala na ba? Dugdong lang naman eh. Durong lang naman. Kapag English teacher ko kayo, wala problema. Hindi naman ako kayo nakikipaglaban sa iyo eh. Okay, so ako na sasagot. I will be a good doctor. Then, may then po tayo then. I brought more medicine books. Ayan. Ganun lang. Napakasimple. Kasi kapag may truth table po tayo, kapag yung P,
Q, kapag yung ganitong symbol na to, ha? Okay, so paano? Ito po yung true. True. Pag sila parehas ang true, true na agad yan. Kapag yung true, false, is false po talaga yan. Kapag yung false and true, ay true na agad yan. Kapag yung false, true talaga yan. Ma'am, bakit? Kasi, pag conditional po talaga pinag-uusapan, para silang true, nagtutrue agad yan. Kunwari, nag-doctor ka pero hindi mo naman talagang binibili lahat ng medicine box, pero nagpo-false yan. Ang mangyari, hindi ka talaga doktor. Hindi ka nag-doctor pero bumili ka ng box. Nag-doctor ka, parang so, ayoko na pa talaga pag-usapan yan. Hindi ka nag-doctor, hindi ka bumibili ng books, so naging true na siya. Meron to tabay ka nag-doctor ka, kasi hindi ka nag-doctor, pero nagpapanggap na ng doktor, huwag naman ganun. Ganun lang kabalitar yan. Kapag para sa false, conditional po is true. Kapag yung false and true, true yan. True, false yan. Biglaan kasi yan. Let's say, kunwari, today is Sunday. Today is rest day. So, totoo naman po yun eh. Ala? Okay, ganun lang siya kasimple. Sige, ganun lang. Kapag yung biconditional po tayo, so biconditional, ito yung pinag-uusapan din ni Sir Nate eh, biconditional. Biconditional, ang symbol nito ito. If and only if lang. If and only if. Ayan lang, napakasimple na naman. Sige, ito yung madalas dito pinag-usapin ni Sir Nate. Kapag ang it is rainy, very hard today, very hard today. Hi, Astra Pogi 61. Hello po. Astra Pogi, sino ba si Astra Pogi? Okay. Tapos ang cue natin, classes are suspended. Totoo yan. Nangyayari yan sa totoong buhay. Yan. Oh. Pakibasa na lang po. Okay na ba yung ano ko? Ala, kumain yung ballpen. Okay. Okay, so paano ito sasagutan? P is biconditional to Q. O, paano ito sasagutan to? O, mahirap yan ha. It's difficult of questions. Pero sa totoong buhay, nangyayari talaga sa government na huwag naman ganun. It is raining very hard today if and only okay. Okay, ganun lang. Okay, P is the biconditional of Q. If it's the rainy very hard today, if and only if the classes are suspended. Nangyayari yan talaga sa totoong buhay na kapag may suspended, kapag, ewan ko lang, kasi baliktad kapag may kapag walang pasok umaraw, kapag yung may pasok umulan, gano'n na nangyari yun. Gano'n lang yun.
Yan lang yan. Sige. Nangyayari yung ganyan yung truth table Kapag ito table nito, babalikan natin conditional. Kapag conditional, let's say, it is raining very hard today, classes are suspended. O pagtatanungin natin sa conditional, it is raining very hard today, then the classes are suspended. So, ibig sabihin, depende sa announcement yata ng government. Ganun lang. That's all. O, pag nagkaroon ka ng ganitong conditional na to, let's say a statement, naginega na lang po siya. Ewan ko na lang kasi, baliktad yung sitwasyon Kasi nangyari ito kunwari, it is raining very hard today, classes are not suspended. Baliktad po nangyari. Depende po sa announcement ng mayor, kaya nangyayari talaga. But that's all. So, kapag yung truth statement ng bio-conditional, ito the symbol nito P, Q, P, yan. Hindi ko na ba ulit-ulitin kapag yung true talaga yan. Kapag yung true, false, ay, let's say, false yan. Kapag yung false, true, false yan. Kapag yung true, false, ay, false talaga yan. Okay? Nangyari yan talaga yung pag ganyan Nangyari na talaga yan. Ito na yan. Diba? Alright, basta by conditional, it is raining very hard today. If and only if the classes are suspended. Depende. Pero what if yung sa totoong buhay, sa conditional, ito yung conditional, gagamitin na natin yung if then, okay? So, pag if then, kunwari sa conditional po tayo, so it is raining very hard today. Classes are suspended. If it is raining very hard today, then classes are suspended. Ganun lang po talaga yun. Okay, punta tayo sa exclusive. XOR po tayo Inclusive. Pag inclusive, parang tornilyo po yan, parang ganito. Pag nakikita ka ng tornilyo, parang positive, ganyan po siya. XOR po tayo P. Iba yung N po yan iba yan. So, for example po tayo medyo mahirap lang ito. So, father. Hirap, tika lang. Father allows baby to eat candies. Candies kasi marami. Pag candy lang, isa lang yun Singular po to Kapag yung Q natin, mother allow baby to eat candies. Okay, kapag yung sa exclusive or XOR, baby eats candies. Ang nangyayari, lahat ng candy galing sa nanay at tatay niya, kinakain niya. So, ampere lang naman. Kung ito gagayain pero sa totoong buhay, huwag niyo kakainin niya candy sa mga baby niya, baka mabiluan or kaya sumakit pa nipin. Okay? Ito po ay kunwari lang naman. Kapag yung ganitong symbol na to, iba yung nyor, iba yung kanya Okay, kung kapag yung ganitong symbol na to, magkaiba na tong ang natin, or natin. Okay? Ito ang true. Pero sila ng true. Pero pag XOR po, false agad. Pero ang totoo, pag true sila sa OR, ay true na agad yan. Kapag yung true false,
ay true talaga yan. True talaga yan. Kapag yung false and true ay true talaga yan, ito true talaga yan. Kapag yung pare silang false, false po talaga yan, ito false po talaga yan. Ang pinagkaiba na sa true doon sa statement natin, kapag nagtutrue sila, let's say yung baby nyo, hindi kumakain ng baby kasi ayaw nila ng candy. Pero bigay lang kasi ng nanay tatay niya. Pero ang ayaw ni baby, yung kainin yung candies. Kaya nagpo-false siya kapag X or. Pero sa totoong buhay, kapag mamimili kayo sa or, nagtutrue siya kasi pwede pagpiliin kung gusto mo sa tatay lang yung kakainin ng candy or yung mother niya is kakainin yung candy. Lang yun. Ganun lang. That's all. Thank you sa pag-send ng batch kay It's Ya Boy. O, yan. Tapos na po tayo sa sentence natin. So, sunod na naman doon yung ano yan? Okay, mag-truth table na lang po tayo. Truth table po tayo, ha? Sige, pakas. Ano nangyari dyan? Kaya pa tayo ng gripo. Nasama sa mama niya. Ano nangyari dyan? Nasama nga sa mama. Saan pupunta? Okay? Sige, pakisagot na lang po yung tanong question na to, ha? Okay. Okay, game. O sige, pakisagot. So, paano to sasagutan? Hindi, kulo na nga. Saglitan. Not P or not R. Mamas ka? Kunwari, ito yung sumasagot. Meron kasing question galing sa teacher nyo na pag ganito ang sagot niya, paano to? Paano ito sasagutan to? O, sige, ganito ang pagsagot. Gawa ka ng truth table, P and R instead of Q o R, di ba? Mag-true false po tayo. So, pare silang true. Question pa lang yan, ha? Okay, sagot natin, ha? Okay, paano to sasagutan to? So, ganito pag ganyan. So, ito yung P, not P. Ganun lang kasi simple. Ito not R. Tapos yung pinakasagot not P or not R. Medyo mahaba ito susulatan yan, ha? Okay, lakayan na natin yung space natin. Okay. So, paano? Anong kabaliktaran ng P? What is the not? Is the not P is true? Ang kabaliktaran ng true, kasi pag negation yan, ay, kung true yan, ang kabaliktaran niya is false. So, false yan. P po tayo, ha? Dito tayo makapokus. P ang given is true pa rin. True pa rin. Pares din, so false siya, kabaliktaran. Kapag yung kabaliktaran ng P sa negation of not P is false, is true po yan. Tapos yung false pa rin, ganun pa rin. True pa rin. Kapag yung, dito tayo sa kategory ng R, ha? Pag negation of R is true, is false yan. Kabaliktaran lang yan, ha? O kumari, just for example, my favorite subject is math. Ang negation, math is not a favorite subject. Ganun lang. Kapag yung not R is false, true pa rin, true siya. Pag ganito pa rin, symbol, so ganun din, false din. Kapag yung false, negation ng false ng R is true. Yan. Okay, dito tayo magpo-focus. Paano po yan? Truth table po to. Kailangan matandaan natin yung or. Kapag yung or, di ba, sinabi ko na kasi yung pag or, ito yung or, hindi ko na pa yung aanin. Pag or po, kapag or po talaga yan, ito yung or. Kailangan masaulo mo yung mga ganyan, ha? Hasta dito sa pag-send ng batch. It's me, Archie. Hello po. Yan. Sige, kopyahin natin. Ito lang pa-focus natin kasi ito yung question. Not P is the or of not R. Ito yung pa-focus natin, ha? Huwag na ito papakalaman. Wala tayo pakailam dyan. Ito yan. Ano yung ibig sabihin ng or? Pag para sila ng false,
Boss, may mega rakon ka trade ka ay. Di kasi ako nag-Roblox eh. Hindi po. Wala akong ganyan. Sports. Sports pala. Kapag para sila ng pulse, or po tayo, ito pa yung or. Para sa pulse, papaalala, pag para sa pulse, pulse po talaga yan. So, pulse yan. Kapag yung pulse and true po talaga yan. Kapag ang true pulse, kahit baliktarin mo, true talaga yan. Pagpipilian lang talaga. Pareha sila ng true talaga yan. So, ito na pa yung magiging sagot natin. Meaning ng FT is the trade ba? Hindi po. False true po yan. Sa truth table lang po yan. Yun lang yun. Sige. Yan lang talaga sagot natin. Ito lang talaga sagot natin. Ay, pwede nyo i-box. Pwede naman ganito. Bilog na lang. Okay? Okay, ganun lang kasimple. Drama 4. Uy, straight na po tayo, please. Wala kasi akong pera eh. Hindi kasi, Ano eh, ha? Okay. Pag pinag-uusapan, disconjunctia, pagpipilian. Kaya nga or pagpipilian. Let's say, ano yung pagpipilian mo? Yung vegetables ba or true? Para sila ng true, pares lang po sila ng pares sila ng true. Akwari, ito post po talaga yan. Kapag pares lang ng true sa or natin, true po talaga yan. Lahat itong kategory na to, kahit baliktarin mo yung true false, automatic true po talaga. Pero na kapag yung pares ang false po talaga yan. For college ba yan? Pwede for college, for mathematics na modern word po. Pwede sa pang-college, pwede po pang general mathematics. Your chinito. Sa ML po ba yan? Hindi po eh. Truth table po to. Hindi po yung ML. Okay. So, kung ayaw nyo maniwala, mag-Caltech po tayo. Ayan. Taray, may Caltech talaga. O, paano na natin i-express natin? Kaya lang pag nag-general mathematics po tayo, bawal po ng kalyo. Huwag niya gagayahin, ha? ML naman po ituro mo. Hindi kasi ako marunong mag-ML, hindi ako gamer, eh. Hindi ako marunong mag-ML. Hindi kasi ako nag-ML. Sa totoo lang. Okay, paano natin ika-Caltech ng ganito, symbol na to? Yes? Sige. Okay, wait lang ha. Anong gagawin ka, Ate Jack? Sasabay na ako, Nay. Wala kayo. Wala mo. Maya. Ate, huwag mo na dito. Nililigo ka pa eh. Pagka Ate Jack, itinit na tayo. Punta natin dito ka. Maya, naliligo ka ka mo. Sino mo magpapatek si Ate Jack? Ay, sana? King. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin to, true table po siya. Kapag pares po sila ng true, matic true. Kapag binaliktad may true false, matic true. Pero na kapag pares silang false po talaga. Yung pagpipili, let's example, yung or yan or po ito ha. Pag simulang ganito, or. Ano yung pagpipilian pag or, di ba? Anong gusto mo ng sapatos mo? Green ba siya or blue? Or kaya, ano ba ang gusto mo ipapatikim mo? Filipino food or Spanish food? Ganun lang, yung chinito. Kasi kaya mag-calculate po tayo. So, ipindot mo siya na mode. Base N, letter number 4. Kaya kailangan naka-binary kasi naka-binary po tayo. Ito, binary. Okay, kailangan tumama to. I-press mo siya ng shift. Tapos, number 3, base. Ang question is, not na lang or negation. But depende. So, na mag-not po tayo, kailangan tumama sa huli. Not P. Kunwari, ang P natin, itong question na to, is false. Ang false natin is 0, di ba? 0. False. Tapos, or po yan, number 2. Or,
Not false to. Kailangan 0 yan, kapag hindi, mali ang calcul ko. O, di ba? Pag huli number po siya, mag-operate ka na lang kaya. Where's the formula po? Wala pa siya formula, yung chinito. Ito, kapag ganito, yung pinaka-last yan is false. Tumama naman siya. So, 0 po to. Ibig sabihin pag 0, false po yan. Okay? Pwede niya baguhin to, 0 pag false, true po yung 1. Okay. O, yan, tumama, true. Yung pinaka-last is true, is 1, is true, di ba? Okay, kaya naman kapag ganito, tandaan kapag yung 1 is true, tapos yung 0 is false, di ba? Ala, bakit mali? Ano nangyari? True yan! May mali ba ako? Sandali lang, may problem tayo. Hoy, true yan ha. Mali yata pindot ko. Oh. So, may problem po tayo. Dapat true yan. So, true, false. True yan. Bakit 0? Ano nangyari? Ito, medyo may problem po tayo dito sa ganito eh. Tama naman ha. Ayan, may malaki, parang ito. Baguhin na natin yung yan. So, magbura tayo. Gawin natin negation na lang. Number 6, oh. Kapag binago mo to, kailangan true yan. Oh, yan, true. So, yeah, double check natin maigi. Kapag yung true. Oh, true. Oh, sige, ulit-ulitin natin. Kapag pares ang false, mali yata pindot ko. Ala, bakit na mali? Ano nangyari? Malaking problem na to. Hindi na to ang gulo po talaga. Gulo lang talaga. Medyo magulo lang po eh. Hindi, baguhin na natin negation ito. Hindi na po tayo magnanat ha. Okay, ulitin natin. So, ulit. Magulo talaga. Shift. Mag-negation po tayo. Medyo mahirap yung symbol nito ha. Ay, patayaw. Ang gulo talaga. So, mag-negation po tayo. Huwag na tayo mag-not. Hindi ito madedetect ng calculator natin. So, kunwari, kailangan i-detect natin tong false na to. Ayaw pumayag ni calcu eh. Mag-OR po tayo. Not. Mag-not na lang tayo. Medyo magulo lang po yung niya. So, 0. Kailangan tumama to. Pag hindi, paya ako dito. Huwag naman sanang ganito. Okay, so pag ganyan para silang false, pag pipilian, false po talaga yung lumalabas. Ala, ang hirap nga. Mag-negation na lang po tayo. Palitan natin. Medyo mahirap yung number 6 ha. Sige, kailangan tumama to. O, false yan ha, false. So, negation, X and R is false. So, sorry, is false. Kapag yung false, titignan natin ha. Ayaw pumayag ng calc pag ganyan. O, true. Pag na naman yan, sana tumama to. Double check ko lang to ha. O, pag true kailangan yan. True. True, diba? Kapag yung last digit lang po to, papokus natin. Kapag pares ang true. Diba ang galing? Galing na. Ikaw po ba nag-invento ng math na yan? Sarili niyo po Hindi naman ako nag-invento. Hindi ako mathematician eh. Ganito. Kapag nagsusulat kayo ng ganito, mag-negation na lang po kayo. Huwag kayong magdanat. Na? Okay, negation P. Medyo mahirap sa calcio. Ulitin ko ha. Okay, shift. Ulitin natin. So, from the top. Binutin nyo na ng base 4. Tapos,
binary po kayo, ba ito binary? Kasi pag binary, 1, 0, 1, 0 yun. Mag-shift, base, number 3, mag-negation na lang po kayo. Huwag na kayo mag-not. Number 6, negation. Ito yung category natin. The question natin is not P or not R po to. Ito yan. Ito yung pinakasagot. Huwag mo na papakalaman to. Wala tayong pakialam dyan. Okay? Okay. Pag post yan, 0 po yan. Piliin natin yung shift number 3. Tapos, or po yan, number 2. Or yung post 0, 0. Not pala yan. Sorry. Shift, base number 3, negation po yan. Negation na lang. Okay, kailangan pares lang ng post, 0 yan. Yung pinakalas ito, pinakalas. Yeah, tumama na naman. Mag-teacher ka na lang po kayo or mag-appreciate. Pareho lang po yung chinito. Okay. Baguhin na natin sa pangalawa, false true. So, kung true yan, is 1 po yan, ha? Kailangan true po to, ha? Magiging 1 ang pinakadulo. Ayun, tumama na nga. Ito na, oh. Tumama na siya. Ayun. Okay na lang daw ako. Pag-isipan ko pa kung mag-teacher din ako. Ito naman yung pangatlo, is true. Pag true yan, number 1 yan, ha? Pag false, 0 yan, ha? Kailangan true ulit yan. Ala, ay, muti ka na ako doon, ha? Ito, true yan, true. Yan, ganun lang yan talaga. Ito true talaga. Kapag para silang true, true yan, true, ha? Ayun, tumama na, very good. True, yan. Tama naman yung ano natin. Pero make sure po talaga, huwag po kayo mag-not kapag ganito. Mag-negation na lang po kayo. Kasi ayaw naman. Try natin mag-pulse yan. Kung pagpo-pulse yan. 0 and 0. Diba 0? Hindi, ganun lang talaga. Alas tumama na naman to, okay? Sige, pakisagot na lang po, guys. Ano daw oras, Nay? Ano oras siya, si Angel? Hi, Jen. Thank you sa pag-send ng badge. Okay, another question po tayo, ha? Sagutan nyo to. Paano kapag ganito? Sige, sagutan nyo. Not P N kapag yung ganito, ito kapag yung parang letter B ang symbol, parang victory, or yan. Kapag yung parang pabaliktad yung ganito, end yan. Sige, paano to sasagot? Sagutan nyo, ha? Truth table po tayo. True o false po para sa mga senior high school pag kumukuha ng general mathematics. Ganun lang. Kasi paano to? Ito yung P, ito yung Q. Ito yung not P, ito not Q. Hati-hati. Ito po yung not P or N,
not P and not Q. Medyo mahirap yung sa nakakalito Itong given, ito po yung true, ito yung true. Ito po yung false, ito po yung false. Ito po yung true, ito po yung false. False, true. Given to kayo na bahala magbaliktad. Kasi kunwari pag negation po, negation of P, ano mo yan, as yung given ng P? Negation of P, ang given natin is P, anong kabaliktaran ng true? True, false. So, false yan. Ganito, tuturuan ko kayo, what is the negation of P? Ang given is false, true yan. Ganun lang kasimple. Negation of P kapag ang question is true, false yan. Negation ng P kapag ang question is false, true yan. Yes po, drum roll. True table po. In concern lang po kapag 1-0, depende po sa tinutunan teacher nyo. Kasi ang focus lang to sa general mathematics. Kasi ito yung madalas din, ginagamit nila, T tsaka F, true false yan. Thank you sa pag-send ng batch kay drum roll. Pag negation of Q, kapag ang question ng Q is true, false yan. Kapag yung negation of Q, ang question is false, true yan. Kapag negation ng Q, kapag ang false pa rin, false, true pa rin to. Negation ng Q, kapag ang question is true, false yan. Sige, ganun lang kasimple. Yes po, tama po kayo, MMW nga. Ganun lang po talaga. MMW sa amin nung nagka-accountancy lang po ako. Pero sa general mathematics, ito pa yung madalas ko tinuturo sa math teacher. True, false, true, false. Pero iba naman, 1-0, madalas binary po talaga yun. Okay, paano to sasagutan? Sige, pakisagot na lang po. Anong symbol? Pwede true, true, false, false. Kapag na-download kayo sa general math, true, false po talaga yung tatanong Okay, wala namang ibang sasagot. Pag N po tayo itong N Pag ganitong symbol na to, N po yan. Ano yan? Duksong-duksong lang naman pag N. Ang or po kasi pagpipilian, ang N po kasi duksong lang po naman. Kunwari, for example, mahal ko talaga ang Spanish at mahal ko rin ang Pilipino. Kaya naging N yan. Not po yan, not yan Kasi wala na ba sasagot? Pasagot na lang po. O, 12% na ako, malulubat na ako. Aray ko po. Wala naman sumagot. Ano naman sagot dito? Kasi pag nagkukuha kayo ng not P, not quantity of P, and not Q, dito kayo makatingin in writing. Kapag calculator, kung papayag kayo ng teacher nyo, pwede na mag-caltech. Basta may technique naman yan. Ito yung papokus nyo. Wala tayo pakialam dyan. Given na po yan. Ito. Papokus nyo. True false lang naman yan Ganun lang na logic lang naman yan. Okay, wala na ba sasagot? Hi, hello po Tala. Hello po. Hello po, kumusta ka na Tala? Sagot na lang po yung tanong dito. Wala na yata. 11% na ako. Malulubat na ako. Tignan natin yung oras, guys. Hoy, nasa 3 point ko yun na. Maraming salamat sa panonood lang, guys. Maraming salamat po. Thank you. Kakanya. May views pala ako. Hindi ko nakakalain. Malaki na pala yung views ko. May 3 new followers na pala ako.
Ako na po. Okay, tara, game na. So, dito tayo magpo-focus. Pag N po talaga sagot nyo, ay conjunction po yan ha, pag N. Kapag ang N nyo, eto, symbolism ganyan. Dito tayo magpo-focus. Ang question kasi, not quantity of P and not Q. Ito yon, ito yung question. Panibagong question to. Kapag para sila ng false, pag parehas ang false po talaga yan. Pag parehas sila ng true true talaga yan. Kapag magkaiba sila, kahit anong ganing nyo, false, true, false, true, false, true, false po talaga yan. Pero kapag pinaliktad mo, false po talaga. So, pag duduksun-duksun lang naman. Nagiging true po siya kapag para sila ng true. Ganun lang. That's all. Okay, double check natin sa calculator natin, ha? Okay. Sandali lang, parang mali ata yung sinimbol ko. Sige, double check natin sa calcio. Baka may problem po tayo dito. Oh, not cute na parang may kulang eh. Teka lang, wait lang. Parang may mali ata. Parang may something mali ako. Sobrahin natin to. Kasi pag not P, eto. Pag sinimbol mo to, tatanggalin natin to para medyo magulo. Nagnanat pala siya kapag ganito. Ulit-ulitin natin to. Palitan natin to ha. So, medyo mahirap. Yan. Yes. Oh. Na. May conditioner po tayo. Wait lang ha. Malaking problem nito. Ulit-ulitin natin sa pagsulat nito. Kasi ang magnanat yung Q, hindi yung P. Medyo malaking problem po tayo. So, false yan. Pabalik na ng true, false yan. Palitan natin to. Medyo baka mapapanood ng mga teacher, magkaka-error tayo. Kapag yung ganito, panibagong question po tayo. P, in end of the yung ganyan. Okay, so kapag yung P natin is, ang question, P is end of the not Q. P is not Q ito. Kapag yung true, false po talaga yan kasi ang magkakaroon ng true kapag para sila ng true. Okay, ito yung question is P at yung negation po ng Q. False po talaga yan. Ito, para silang true. Kapag nagdo-true po siya, kapag ang N natin, true po talaga yan. Kapag yung false po talaga yan. Okay? So, may medyo mali po yung questions. Dito tayo. Ano po topic? Truth table po. Ano lang to? Highlight lecture lang po para sa mga kumukuha ng general mathematics. So, medyo magulo. So, from the top. Ito yung pinaka-question ha. Okay. Kapag yung false. N po yan pag false ha. Okay, ulitin natin. Kapag yung ganyan, N po to, no? Wala nga akong 20. Oh, yan.
Okay. Mali yata. Eh, kapag false po yan, pag N pong pinag-ibibilian, ang false po talaga yan. Alright, anong baliktarin mo to, false nito, false po talaga yan. Magkakaroon siya ng true pag nagtutrue po siya. Oh, wala. Wala po tayong magagawa yan. So, yun lang po talaga yan. Okay, mag-calculate po tayo kung ay maniwala nitong symbol na to. Okay, so tignan natin. Hindi po, truth table po yan. Ano yan? MMW or General Mathematics. Okay. Okay, mag-calculate po tayo kung ay maniwala siya. Mag-shift, base, mag-negation na lang po tayo. Huwag na po tayo mag-not. Negation of 6, tapos number 6 po yun. Yung, kunwari, ang ganitong symbol na to, is pareho silang false. False, and po yan number 1. False yan, false. Okay. Ayan, 0 na nga, false na po yan. Ito yung pinakadulo, ha? Yan, pinakadulo na po yan. Yan. Kapag yung true, let's say, parang baliktad eh. Letter P natin ay false na. False na, tsaka medyo baliktad eh. True. Oh, 0, false pa rin yan. Ganun lang kasi. Tapos nun, yung negation of P, ganito, yung sagot natin is true. True po talaga yan. True po to, automatic true. Ito. Automatic true po talaga yan. Nila. Tapos nun, yung letter F natin is false. 0 yan at false. Kailangan 0 pa rin yan, kalabasan. False yan. O diba? Pares lang po sagot niyan. Ito na ba yung magiging sagot natin? O diba? Palabot na ako, 9% na ako eh. O ganun lang, caltech lang naman. Huwag na po kayo mag-not dito, mag-negation na lang po kayo. O teka, wait lang. Yan, baka may kulang eh. Not pala to. 0 yan. Double check natin maigi. Rest ng true. False yan. 0. False yan. Double check ko lang ha. O diba? Tamang-tama. Tumama naman yung matik niyang ganyan. Medyo mali lang to nasa picture eh. Ang gulo. Okay, ganun na lang yung symbol nito ha. Ikakaltik natin yung ganyan. Picture natin. Okay, wait lang. Yan. Okay na po yan. That all. End po. Sige, ano na to ha? I-highlight ko na lang to. Sige, pakisagot na lang po yung ganito. Wala po sa calcul ng ganito ha. Wala yung ganyan. Okay, pakisagot guys. Paano kapag yung R is by conditional of D? Medyo mahirap to. Challenging to ha. Yan. Hirap niya na. Okay, paano to? Ito yan. Ito yung P. Ito po yung R. P. N of the R. Tapos yung R. Medyo baliktad yan ha.
So, ito yung question. Ito yung true. Ito yung true. Ito yung false. Ito pa yung false. Ito yung false. Ulit. Ito yung true. Ito pa yung false. False, true. Okay, mag-focus po tayo sa N, ha? Mag-N po tayo. Kapag nag-N po tayo, yung symbols ng N, kahit anong pagdugdugsong-dugsongin, conjunction po tayo pag N, ha? O, yan. Kapag pares sila ng true, pag ganyan, true po talaga yan. Kahit ang mga statement nito, kahit ganyan, lahat yan false yan. Pares kahit ganyan, lahat yan false yan. Pares ang kahit ganyan, lahat yan false yan. Pares ang false. Pero na kapag pares ang true, matik true talaga yan. Pero pag nagsisimbolic po na, ito po yung focus natin, ha. Ang R tsaka PNR, isagot natin to, kapag pares ang true, sa biconditional, true talaga. True talaga yan. Magpa-false yan kapag yung false niya is biconditional, is false po talaga yan. False po talaga yan. True, false po talaga yan. Bioconditional po to, ha. Ganun lang. Ay, teka lang. Parang gulo. Sandali lang, wait lang. Nagkakataon kasi sa true. Bicondition na po tayo. Wait lang. Para mali ata yung ano ko. Saglit, wait lang. Biconditional table. Sandali lang, wait lang. Double check muna to. True nga to, mali nga to. Saglit, wait lang. True to. Pag parasang false, true po to. Mali yata yung sinulat ko. Nagkamali lang. Okay, mali lang po yung inano ko. Ayusin mo turo mo, Marian. Balikan natin yung biconditional natin. Okay. Ang biconditional, true. Tapos, false yan, false. True to. Mali lang to. Kasi, false yan. Correction lang po, ha. Kapag yung false ang biconditional natin, nagtutrue po siya. Okay? Yan. Okay, caltech natin to, ha. Ay, hindi natin makakaltek yan. Mahirap yan ganyan. Wala po pa kayong caltech ng ganito. Kapag pares sila ng true, pares sila ng false, nagtutrue po siya. Magpa-false sila, kahit magkabaliktad yung true, false, saka false, true. False po talaga yan. Magkakaroon siya ng true, kapag pares ng true, pares ang false, true po talaga yan. Gets? Na-gets niya? Double check mo nga yan, baka magkamali pa ako. Oh my God. Sandali, wait lang. Wait lang, ha. Conditional po tayo. May error ako dito. 7% na ako, guys, ha. Sandali lang, double check ko yung conditional. True. True, false. True, false, 2. Medyo nakakalito yung ako yung conditional, ha. Mahirap yung conditional. Ayun lang, yan lang talaga yung palabot na kasi ako, 6% na ako, eh. Tapos yung or. Ay, mag-end po tayo.
Dinoble check ko nga to eh. Pag N po talaga yan, wait lang. Okay, true. Binaliktad mo po tama. Kapag or malapit na ako matapos, Nay. Okay, pag or po talaga, ay, N to eh. Ano ito? Ika na, wait lang. Yan. True. Okay, para sa ng false. Okay na po tayo sa conditional, by conditional. Ang minali lang niya exclusive, yung XOR, di ba? Okay, tuturuan ko sa inyo na 6% na ako eh. XOR po tayo. XOR po tayo. Kapag nag-XOR po tayo, wait lang. Mahirap yung XOR ah. Ayan. Pag XOR po to, sandali. False yan. Tama. Pag parehas ang false, 0 po yan. Tama. Okay. Sige, mag-ano tayo ha. Sagutan natin to question na to. Mali yung ano ko. Okay, kapag ang symbol nito guys, let's say P is OR of the Q, conditional of the P, yan. Turo ko sa iyo. So, ito pa yung P, ito pa yung Q. Magano tayo? So, true, false, true, false, true. Mag-OR po tayo ha. Okay, paano? Ito pa yung P tsaka Q. OR po tayo ha. Pag N pala. Palagi na ng OR. Pag N po yan, kapag N ang statement natin, pare sila ng true, magtutrue po siya pag N. Kapag yung false po tayo sa N, guys, pag pares po tayo ng false sa N, false po talaga yan. Matic po talaga, yan kahit baliktarin mo yung true false or false true, matic false po talaga yan. Magtutrue po siya kapag para sila ng true. Gets? Na-gets nyo? Ay, sir, matuto, nandito siya. Kapag yung conditional is ganito, by conditional po to ha, ang P natin. Dito tayo nakapokus, medyo baliktad. So, kapag parehas ang true, okay, ang symbolize ng natin, by conditional po to. Ito dito pa isagot. So, true. Wait lang. So, true tsaka true is true po talaga yan. False is true. Kapag yung false true po yan. False true, true, false true, false yan, true. Really? Okay, ulitin ko. So, true. True, false is true. False true is true. So, yan, itong ganito na to. So, lahat yan true. So, ang tawag dito is yung tautology. So, tautology.
Paano spell ng tautology? Ito po yung tautology. It means, yung symbol na ng ganito, tautology yan. Kasi lahat yan nakasagot na yan is always true talaga. So, tautology ang tawag doon. Paano kapag yung ano siya, nagkaroon na siya ng lahat ng false? Lahat ng false yan ay ganito symbolic yan. So, let's sample. Tautology po yan. Wala na tayong space. Let's say Q N is the not. P is by conditional of Q. Wala po tayo sa Caltech ng ganito ha. Wala yan. Ang gagawin natin dyan, mag P at Q tayo. So, pare silang true, pare silang false. True, false, false, true. Yan. So, kaso, problema nga lang natin, nagnanat po tayo dito. Di pagtutunan natin, pansin natin. Yung nasa loob ng box. Itong nut na to. Given na po yung Pia. So, conditional po to eh. Pag conditional, pag pares sila ng true, yung conditional natin is true po talaga yan. Pag false yan, pag false, true po to. Pares silang true, pares silang false, matic truth po talaga. Kapag yung true, false, false yan. Kapag yung false, true. Ayan. 4% na ako, malulubat na ako. Patay. So, may question na tayo dito ha. Ito pa naman pag not P, conditional of Q, hindi po tayo magkasya. Q is end of the not P by conditional of Q. Di kasya eh. Hindi, re-rewrite natin to. Dali lang, wait lang. Yan. Yan. Hindi na magkasya. Ay, thank you, Kiara, sa pag-send ng badge po. Kapag yung not of the ganyan, yung question natin, not po, kabaliktaran po ito ha. Ito yung sagot natin nga. Ano kabaliktaran ng true? False yan. Kabaliktaran ng true pa rin. Teka. False pa rin yan. Sandali, parang mali. Okay, wait lang. False, true. F yan, F. Kabaliktaran ng true is false yan. Kabaliktaran ng false is true. Kabaliktaran ng true is false. So, imatic po talaga. Ito na po. Kasi pag ganyan, mag-e-n po tayo. Q, N, yung sagot natin, mag-e-n po yan. False yan, matic, false po talaga yan. False yan. False yan. False pa rin yan. So, tawag dyan contradiction. Contradiction po. Pag sinabi contradiction, it means lahat ng pinakasagot dito is lahat yan false yan. So, that's all. So, natapos na natin yung lectures for the live po. Ayan, okay na po tayo ha. Contradiction yan ha. Kasi pag contradiction, always false na po yung magiging sagot or always mali po yung sagot nyo. Kapag yung tautology, lahat yan is correct or yung always true po talaga. Hello? Tulog na si King King? Si King, naiyak pa? Hindi na. Natulog na. Si Ate Mini. Ayan, so yan. Natapos na natin yung truth table ha. Ipopost ko po yan after ako mag-live sa YouTube. Hindi ko na po yung ulit-ulit yung highlights po ito. Okay? Paalala lang kapag may symbol nito,
Exclusive na naka-true na po yan. Kapag yung biconditional, ito po yan. Na mali lang po yung true, hindi ko na napansin. False, true po talaga yan. Kapag yung conditional, pare sila ng false, true po yan. So, matik, nagbabaliktad lang condition ito. Kapag yung disjunction, magpa-false yan kapag yung para silang false, lahat matik, true po talaga yan. Pero lang kapag yung conjunction is the end, magmamatic po siya pag para silang true po talaga yan. Negation, pag negation, kabaliktaran lang. So, yun lang. So, sana may natutunan din dito sa light ko at I'm sure talaga na sana nalagay talaga. Okay? So, kailangan ko na magpahinga. Malalaos yung nalumunan ko, ha? So, see you on the next math tutorial on live. Bye-bye po at magandang hapon po sa inyo lahat. Bye-bye! Next time na lang. Salamat sa panonood. At thank you po sa pag-send ng batch. Ay, nasa 1K na pala. Yun lang po. Hindi ko na pa ulit-ulitin. Baka yun na bahala dyan. Okay? Bye-bye po. Bye-bye. Bye po sa inyo.